Hello, kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. For today's video ay para ito sa mga kababayan natin na balak mag-apply papuntang Poland o yung mga nagpaplano na pumunta dito sa Poland. Palagay ko napakahalagang malaman nyo itong mga ganitong bagay bago pa kayo mag-apply papuntang Poland. Ano ba yung mga dapat nyong i-expect at ano ba yung mga struggle na pwede nyong pagdaanan at gaano katagal yung proseso ng inyong pag-apply papuntang Poland. Kasi mostly sa mga kababayan natin na nakapag-start na mag-apply papuntang Poland, yung iba sa atin ay medyo disappointed nga dahil sa sobrang tagal ng proseso. Ang totoo, medyo matagal talaga ang proseso sa pag-apply papuntang Poland. Kasi talagang umaabot siya ng more than 8 months yung pag-apply papuntang Poland. Kaya kung hindi kayo matyaga na mag-antay, ay sa tingin ko hindi para sa inyo ito. So nakadepende yan kung saan country kayo nagpasa ng application nyo. Like kung nasa Pinas kayo, maabot ng mahigit 1 taon ang proseso. Pero kung nasa ibang bansa naman kayo, like sa Saudi Arabia, sa Taiwan, so pinakamabilis na is 8 months. Yung chance talaga na aabot ng 1 taon yung proseso ng inyong pag-apply. Ngayon, ano ba yung dahilan kung bakit napakatagal ng proseso? Ganito kasi yon. Sa Poland Embassy kasi sila raffle system, at yung pangalan na mabubunot, so yun yung mabibigyan nila ng appointment for interview para sa inyong working visa application. So swertihan kung mabubunot agad, pipili sila yung mabubunot, so yun yung mabibigyan ng visa appointment. Yun yung mabibigyan ng appointment for interview para sa working visa. Yun nga, nakadepende sa kung saang bansa kayo nag-apply. Like kung nanggaling kayo sa Pinas, ay kung nasa Pinas kayo or nasa Dubai, medyo matagal talaga kasi sa dami ng nag-apply, maraming naka-line up. At isipin nyo, sabihin na natin sa isang batch bubunot lang sila ng 50 katao. Kasi ang raffle, based on my experience sa Saudi, every Friday sila every Friday nagra-raffle sila. Halimbawa, nabunot ka ng Friday, so next week ka pa magkakaroon ng visa appointment. Dahil nga sa Pilipinas, maraming mga aplikante at maraming naka-line up. Compare natin sa ibang bansa like sa Israel or kung saang lugar man yan, so kukunti lang talaga yung mga applicant papuntang Poland. Mostly sa mga nag-a-apply papuntang Poland, syempre tayo lang naman, mga Asian, ganyan. Kung meron mang mga lokal galing sa ibang bansa like sa Saudi Arabia, so bibihira. Mostly talaga tayong mga immigrant worker yung nag-a-apply from Asian country. Wag na kayong magtaka kung bakit sa Pinas matagal talaga ang proseso. Okay, at ganun din sa Dubai, sa dami kasi nang nag-a-apply, so medyo matagal din talaga ang proseso. Kaya ang ma-advise ko lang sa mga nagpaplano pa lang na mag-apply papuntang Poland, so hindi po siya ganun kadali, no? Kahit pa sabihin na nabunot ka na para sa appointment for interview, so paano na lang kung sumablay ka? Although may re-appeal naman kung hindi ka makakapasa sa first attempt ng inyong interview. Pag hindi ka nakapasa, so mayroon pang bibigyan ka pa ulit ng another chance, so pwede kang mag-re-appeal. But yun nga, medyo may katagalan talaga ang proseso. Kaya kung yung meron tayong mga kababayan dyan na nagbabalak pumunta ng Poland at saka mangungutang ng pera para sa processing fee, para sa placement fee, ay medyo tagilid tayo dyan. Kasi kung hindi ka makakaalis agad-agad at nakapagbayad ka na, syempre nagraran yung due date ng ng hiniram ng inutang mong pera. Kaya medyo tagilid tayo dyan, mahirapan tayo, no?
Kaya bago kayo mag-apply papuntang Poland, so make sure na alam nyo na yung mga ganitong mga consequences, alam nyo na kung ano yung mga pwedeng mangyari. At nandito na ang aking dungo. Hindi, ang tagal nung matanda. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood at see you in my next video.